Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin. January 2025, taon na nakakonect kay Libra. Palagi naman natin ito ginagawa, kaya hindi ko na-expect. Maaring ito is vice versa ha. Maaring pwede rin siya sa anak mo, nanay mo, asawa mo, karelasyon mo. Taon na connect kay Libra. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Tao na na-connect. Merry Christmas sa inyong lahat and Happy New Year. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Tao na na-connect kay Libra. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Uy. Libra, anong nararamdaman mo sa tao na to? Anong nararamdaman mo, Libra, sa tao na to? Okay. Tao na nakakonect kay Libra, bakit 7 of Wands ang iyong nararamdaman kay Libra? Kitang-kita, oh. Yung sagot. Parang exam, no? Ay? Oh, okay. Bakit? Tao na ako connect kay Libra. Anong nararamdaman mo kay Libra? Maaring tayo is vice versa ha. Maaring energy niya to. Ganyan. You show me. Okay. Okay. Libra, nararamdaman daw niya sa'yo. Sabi niya dito, parang, I don't know why, siguro minsan nag-aaway kayo, no? Yan. Or minsan hindi ka nagkakaintindihan. Hindi man kayo nag-aaway, siguro may mga time sa inyo na maaring nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, ganyan. Nararamdaman niya sa'yo, hindi mo siya kayang iwan. No? Nararamdaman niya sa'yo is still wait. Hindi yung pagkakaroon ng, alam mo yung patient mo sa kanya. No? Sabi niya, si Libra, yan, medyo may ang tingin niya kasi sa'yo, parang may pagka-weak. Alam mo yun? May pagka-weak yung energy mo dito, and then, kahit na minsan nagkakaroon ka ng disappointment sa kanya, parang handun ka lang, no? Kahit na minsan na handun kumbaga, hindi mo, yun nga sabi sa'yo, hindi mo siya kayang iwanan, no? Sinasabi niya dito. Hindi siguro may mga time na feel niya parang minsan nagtsatsaga ka sa kanya, ganyan. Kahit na minsan you want to quit dun sa situation na yun, pero nag-i-still stay ka dun sa relationship na yun. Yun ang sinasabi niya. Nararamdaman niya kasi, siguro minsan nagkakaroon ka ng disappointment sa kanya, tapos napuprostrate ka sa kanya, ganyan. Pero you try your effort and hard work para lang sa kanya. Yun ang sabi niya. Minsan nai-stress ka daw sa kanya. Pero, yun, kumaga, hindi mo siya kayang iwanan. Yun ang alam niya. Talaga? Okay. Siguro kung nag-aaway kayo nito o hindi kayo nagkakaintindihan, ramdam niya kasi ganun hindi mo siya kaya iwanan. Oo. Parang you admitting na, okay, ako na lang ang mali, ako na, sige ako na lang. Masyado kang, siguro hindi yung pagiging, hindi ko alam kung masyadong tanga yun or pagiging mahinang tao lang talaga, or talagang matiisin ka lang. Ganun. Kasi you try your effort and hard work naman. Kahit na minsan parang napapagod ka na rin, no? Pero handun ka, you still stay. Siguro nagtsatsaga ka, na
na na magkaroon ng mga pagbabago, 'di ba? Someday malay mo magkaroon ng pagbabago. Para ikaw na rin yung naggumagawa ng solution. Masyado kang malambot, ganyan. Ganun ka raw. Tingnan natin ang bakit ang nararamdaman mo Libra sa tao na to is a Five of Cups. Ibig sabihin, ito pa lang sagot na niya. Nagiging mahina ka. Nagiging mahina siya sa'yo, Libra. Alam niya na hindi mo siya kayang iwanan or i-let go. Yan. Bakit Five of Cups ang nararamdaman mo dito, Libra? Oy, kiosk tayo. Mag-asawa ba kayo nito? Sabi ko sa iyo, we have the fire in Sagittarius, the fire in Aries, and the fire in Leo. No, also we have the Pisces, Cancer, Scorpio. Tapos, water and Scorpio and Taurus, Virgo. Lahat naman na element na nandito. Nandito siya lahat eh. Tingnan natin. Okay. Nararamdaman mo sa kanya, Libra? Oo nga, no? Okay. Nararamdaman mo sa kanya, oo, nandun yung sadness, no? Andun yung disappointment nga sa kanya, sa nakita ko dito. Nararamdaman mo sa kanya, parang hindi siya totoo sa'yo, or there's a disloyal person, yung nagsisinungaling na may disloyal person. Yes, nararamdaman mo sa kanya, hindi disloyal siya. Ganyan. Nararamdaman mo sa kanya siguro parang sinisikreto siya. Ganyan. Kumaga, nararamdaman mo sa kanya parang nandun yung emotions na nadi-disappoint ka sa ginagawa niya, ganyan. Siguro may mga ginagawa siyang hindi maganda or vice versa, no? Sa nakita ko dito. It's more on emotions. It's more on caring naman siya, sabi mo. Minsan patient naman siya, sinasabi dito. Pero nararamdaman mo rin sa kanya, disloyal siya. May depression ka sa kanya, no? Tingnan ko nga. Gusto ko to. Tingnan ko matagal na kayo nito. O kaya may... So, tanda pa to sa'yo? So, nakita ko mas matanda siya. Baka sa iba, vice versa. Oh, okay. Ngayon, nakita ko na. Nararamdaman mo sa kanya, yes, it's more on disappointment. Nadi-disappoint ka sa kanya, no? Kasi why? Sarili niya lang din iniisip niya. Or vice versa tayo, sarili niya lang iniisip niya. Yun nga, nakita ko nga na medyo parang nag-aaway. Minsan siguro, may mga pagtatalo kayo, ganyan, no? Sa nakita ko dito. Yun nga, meron din na maaring iba. Or sa iba dito, maaring nagkahiwalay na kayo, ganyan. Sa iba dito, nararamdaman mo sa kanya makasarili. Minsan, kumaga, parang minsan hindi kayo nagkakaroon ng pagtutugma or hindi yung kawalan ng pagkakaisa. May mga puot kayo or galit sa isa't isa sa nakita ko dito. And then, handun nga yung emotions, handun yung depression sa nakikita ko dito sa energy na to. Handun yung regret. Handun yung, parang it's a failure na nakita ko. Iniwan, to, parang, titingnan natin dito sa
Kasi gusto yung kong makita. Yun na kasi nakikita ko sa'yo dito eh. No? Or vice versa tayo na nagkakaroon ka ng mga mga deep wound sa kanya, no? May pagka makasarili, ang sabi mo. Parang sarili niya lang iniisip mo. May puot at galit ako nakikita. Tingnan natin. Taon na ako connect kay Libra. Ano ang intention mo kay Libra? Nagkahiwalay ba kayo to? Ang nakita ko kasi iba nagkahiwalay siguro kayo nito. Kasi nandun yung pagsisisi, nandun yung regret, nandun yung disappointment. Karoon ka ng isolation, no? So, masyado ka na-depressed sa kanya. At masyadong disloyal talaga siya. As in, na-let down ka or you feel down dito sa tao na to, no? Sabihin ko pala yung the Air and Gemini. Pisces, Cancer, Scorpio. We have the Air and Aquarius. And we have the Water and Scorpio. Anong intention mo kay Libra? Taon na ako connect kay Libra. Anong intention mo kay Libra? Ano naman ang action mo kay Libra? Okay. Alam mo, Libra, gusto ng tao nito, gusto niya lang independent siya. Or vice versa tayo. Sabihin, iba dito, nagkahiwalay na kayo nito. Iba dito, andun yung isa sa inyo, want to be independent. Kumbaga, gagawin ko yung, di ba, ako gusto kong gawin gagawin ko yung gusto kong gawin. Ganun. Anong action mo kay Libra? Lumabas na naman sa store, oh. Ano ang action mo kay Libra? Taon na ako na kay Libra. Ay? Chariot talaga? Teka lang, ayusin pa ako. Bakit star ang intention mo kay Libra? Taon na ako na kay Libra. Ano ibig sabihin dyan? Ano ibig sabihin? Intention mo? Ay, ito, 3 absurdo. Just may whatever. Ang intention niya sa'yo, kung kayo is magkaasawa nito, kung kayo is hindi kayo kung mag-asawa kayo ang intention niya sa iyo is gusto niya daw mag-heal yung pain na nararamdaman yung dalawa, no? Andun yung sitwasyon na yon na maaring hinihiling pa rin naman niya yon na magkaroon ng pagbabago or to heal a situation, no? Sa nakita ko dito. And then, kung kayo is LDR or nagkahiwalay na kayo, kasi nakita ko ito, iba dito, nagkahiwalay na kayo. Kung kayo is LDR nitong taon na to, yung isa, teka lang, paki-explain sa akin kung sila may taong nalulungkot Intention. Di ba? Tama nga ako. Gusto niya magkausap kayo. Hindi, nasa utak ko. Gusto niya na magkausap kayo nitong taon na to, no? Kaso, hindi ko lang maintindihan. Gusto niya kayo magkausap. Gusto niya magkausap kayo to heal a situation. Pinapangarap niya na magkausap kayong dalawa at matapos itong situation na to. Kumbaga, hindi man kayo nagkakaroon ng pagkakasundo
or pagkakaunawaan nitong tao na 'to, gusto niya mag-heal itong relationship na 'to 'no, gusto niya uling mag-umpisa ng panibago. Bakit gano'n? Gusto niya mag-umpisa ng panibago? Bakit iba yung energy na nakukuha ko sa kanya? Sinusuporta mo ba 'to? Sinusuportahan mo 'to sa pera? O sinusuportahan ka niya? Okay, kung kayo naman is magkaasawa nito or boyfriend, girlfriend, ganyan. Kung kayo is boyfriend, girlfriend ito, gusto ka niyang kausapin, intention is I want to talk to you kasi gusto kong ma-heal itong nararamdaman na 'to. Pero hindi ko maintindihan, eh, bakit niya sinasabing hiwalay, eh. Kasi kung titingnan ko siya, dito, we have the Chariot, ibig sabihin action niya is to separate. Nandun talaga yung situation na nandito talaga siya, si Five of Cups. Ibig sabihin, gusto niya kayong magkausap at magkaroon lang ng pagbabati dito kasi nandito si Chariot. Kumbaga, gusto niya lang kayong magkaroon ng paliwanagan dito, no? And then, moving on. Dito. Ang nakita ko dito. Ganun yung sinasabi niya. Intention niya sa'yo is gusto niya lang magpaliwanag sa'yo about what happened sa inyong dalawa. And then moving on. Pero titignan ko pa rin dito kung ano yung isasagot niya dito. Tingnan natin. Para makita ko yung pinakabuong detalye. Kasi parang nandun lang, isa sa inyo is naghihintay, tutok. Kumaga siguro naghihintay ng paliwanagan, ganyan. Bakit Chariot ang action mo? Tao na naka-connect kay Libra. Bakit ang action mo? Tamo? 9 of Cups and 9 of Cups. Ibig sabihin, ang action niya sa'yo is to moving on, to start a new beginning. Sa isa't isa. Ibig sabihin, maghihiwalay kayo. Gusto niya lang talaga ng understanding dito. Baka ginagaba to. Gusto niya daw mag-sorry. Dito. And then, kung mapapatawad mo siya, mas okay. Kung hindi mo siya mapapatawad, okay lang din daw. And mag-go siya. Dito. Tatanungin ko nga kung bakit siya nagkakaganito. Tao na ako na kay Libra. Bakit? Ano bang ginawa mo? Bakit 3 of Swords? Ano yan? Ringle bell naman yung tenga ko. May iba ka eh. May iba to. Ibig sabihin, nagkaroon na talaga kasi someone, tinutulungan mo ba siya? Kasi gusto niya lang maintindihan mo siya eh. Gusto niyang maintindihan mo siya. Kasi,
Yun nga, kasi may iba ito. Yes, may iba. Hindi ka nag-iisa. Gusto niya lang magpaliwanag, pero hindi ko lang alam kung aaminin niya sa'yo na may iba siya. Kasi ang nakikita ko dito, hindi niya sasabihin. Pinag-iisipan niya kung sasabihin niya o hindi. O baka alam mo na rin. Ganyan. Di ba? Nagkaroon na rin ng pagbablock sa iba, no? Dito. Gusto niya lang talaga na magkaroon ng forgiveness dito. Kung magkakaroon na ng totally withdrawal, it's good. Ganyan. Kung talagang ayaw na, ayaw na. Yun ang nakita ko sa kanya. Kung kayo is magkasama nito at mag-asawa kayo, ang action niya sa'yo, they always say sorry dito. Baka makareceive ka ng text message dito. Kung girlfriend, boyfriend kayo, ganun din. Moving on and say sorry and forgiveness. Ganyan ang nakita ko sa'yo. Kung kayo sa magkahiwalay, ganun din naman sa nakita ko dito. And then yung intention niya dito is kung kayo is boyfriend, girlfriend, dito, at hindi mo kayo nagkakahiwalay, andun pa rin yung intention niya is to heal itong pag-aaway na to. Magkaroon ng kapaliwanagan. Ganun din pala. Kahit pala paliwanagan ko, ganun din pala lumalabas. Kung wala namang nangyaring third party sa inyo dito, sa nakita ko dito is hindi kayo compatible nitong ganun. Hindi kasi kayo minsan nagkakasundo. Nagkakaroon kayo ng disappointment or nagkakaroon ka ng disappointment sa kanya. No? Or vice versa. Ano bang universe, nito? Blind spot na connection ito. Maaring ikaw ito or siya. Ano bang blind spot ng connection ito? Okay. Ay, sabihin ko yung dito Pisces, Cancer, Scorpio, the water and Pisces. Ganun din, puro water to. Water and Cancer. At puro water, Ibig sabihin, it's two emotions. Bakit ang, blind spot is two of Pentacles? Maaari makareceive ka ng text message. Bakit? Okay. Tower, Someone want to collaborate, no? Bakit ang collaboration niya? Bakit sinasabi ni universe, mag-ingat ka raw? Sabi ng angels mo, you need to be aware. Sabi ito, tower yan. Well, you need to be aware kasi itong tao na to is parang hindi nga siya love. Parang, sorry ito lang yung nakikita ko. Maaaring vice versa naman tayo. Itong tao na to, maaaring ikaw ito or siya. Itong tao na to, handun yung lungkot niya, no? Handun yung situation na nagkakaroon siya ng situation na nagkaroon siya ng lungkot na they feel may kulang, parang feeling niya may kulang. Sabi niya parang may kulang. But parang meron siyang hinahanap doon sa relationship na yun na hindi niya alam kung ano. Kasi may lungkot puro lungkot, puro deep wound, puro hurt ang nakikita ko dito. Parang nagkakaroon siya ng instinct na there is something, ganyan nakita ko dito. Andito rin yung kung kayo is magka-relasyon nitong tao na to, maaring isa sa inyo is umiiwas na lang, no? Umiiwas na lang para
hindi lumaki yung away, gano'n sa nakita ko dito. Para hindi lang gumuho with the tower. Ganyan. Handun pa rin yung naging still pa rin kayo. Yung isa sa inyo na maging still calm, no? Iwas na lang para hindi lumala yung pagiging understanding, kumbaga, sa nakita ko dito. They try to control and balance itong relationship na to, no? Kung kayo is mag-asawa or magkarelasyon, no? Sa nakita ko dito. Kung kayo is magkahiwalay na nitong tao na to, or ganun din sa LDR, sa nakita ko dito, is nagkaroon ng lamat yung relationship na to, or may lamat tong relationship na to. Kumbaga, isa sa inyo is may hinahanap na kakulangan sa relasyon nyo. May kulang. And then yun yung parang hinahanap mo. No? Baka mahanap mo sa iba. Tingnan natin. Ano bang outcome nito, universe? Anong magiging outcome ng relasyon ito? Parang nandito yun si burnout, Kumbaga, kung kayo is magkarelasyon na to, willing ka pa rin naman na to keep going, to balance, or to control, or kumbaga, pagkakaroon ng flexibility dito sa relasyon na to. Ganun. Andun ka pa rin kasi ayaw mong mawasak, di ba? Andun ka pa rin doon. Mag-i-stay ka pa rin. Ay, sorry ha, parang lakas nung ng baraha. Oh! Talaga? Outcome niya ng korelasyong ito? Bakit po? Pwedeng explain niyo po sa akin. Paki-explain ka po. I see. Okay. Okay, dito pa rin si Tower. Okay, ang outcome nitong na to, relasyon na to, andito pa rin yung forgiveness. Kumbaga, paulit-ulit na mangyayari. Magkabatiman kayo, magkahiwalay, magkabatiman kayo. Kung ano yung nangyari noon, mangyayari uli. Paulit-ulit lang yun, yung cycle nyo. Kung iiwanan ka niya sa ere, iniwan ka niya sa ere, o kaya naman, makakaramdam ka ng sadness or hardship dito sa koneksyong ito, o kaya hindi yung palagi ikaw yung mag-understand, ikaw yung tutulong or iintindi sa kanya, ganyan. Kung ano yung nangyari noon or nangyayari ngayon, kung magkahiwalay man kayo at muli kayo magkabati, same lang. Ganun pa rin ang mangyari. Kung hindi naman kayo nagkahiwalay or magka-relasyon pa rin kayo, kung ano yung mga nangyayari sa inyo ngayon, ganun at ganun pa rin ang cycle na mangyayari sa inyo. Paulit-ulit lang ang mangyayari sa inyong dalawa. Ano pong may advice ng universe? Kung iniwan ka niya at nagkahiwalay kayo at nagkabati uli kayo, iiwan ka lang din niya uli sa ere. Makakaramdam ka pa rin ng sadness and pain sa kanya. Basta kung ano yung nangyari sa inyo, paulit-ulit lang. Ano po ang advice nyo sa connection ito, universe? May advice. Kumbaga, yung choices na yun, isa sa'yo. If you want na umalis no sa connection na yun, tanda mo, choices is always available in you.
Kung kaya mo siyang i-accept na kung ano siya, accept mo. Pero kung tatanungin mo ako kung itong connection na to is mag-grow, walang direksyon. Paulit-ulit yung mangyayari na yun sa inyong dalawa. Hindi siya matatag, kumbaga. Bakit ko advice ganito, universe? Oh. Ang galing, oh. Tama, dalawa yung 5 mo. 1, 2, 3, ay, tatlo yung 5. Tatlo yung 5. Dalawa yung 9. Dalawa yung 10. Tingnan natin. Bakit po universe? Thank you. Okay. Ang advice sa'yo, sabi dito, is you need to accept. No? Kumbaga, acceptance is needed. Hindi mo kailangan masabi. It's time to jump to your fashion. Ganyan. Kumbaga, be creative, be adventurous, and hindi yung sinasabi na it's time to look to your future. Sinasabi niya dito. Kailangan mo magsaya. Kumbaga, kailangan mo mag-focus na magkaroon ka ng stability, no? And kailangan mong kumbaga kung ano yung meron ka ngayon, yun yung pahalagahan mo. If you want to accept tong relationship na to, okay lang. It's up to you. Kasi we have the 4 of Wands. Ibig sabihin, magkakaroon pa rin kayo ng pagbabalikan. Diba? Or handun pa rin yung happiness. Kumbaga, basta yung sinasabi ito, paulit-ulit yung cycle nila. Paulit-ulit siya. Away-bate, o kaya hindi man kayo nag-aaway-bate, kung ano yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Kung minsan nagtatampuhan kayo, minsan hindi kayo nagkakaintindihan, ganun lang. Pero walang nangyayari, wala akong nakikitang growth dito, no? Ang sinasabi dito kasi is you need to accept dito. Focus to the future, focus to your stability, focus to your family, and commit to your family, and commit to the people na nagpapahalaga sa'yo dito, no? Start a new horizon, sinasabi dito, and think to reminisce, kung mag-alalahanin mo yung mga nangyayari sa'yo in the past or dito sa sitwasyon na to, and then try to evaluate yung situation, no? Yun ang sinasabi. Kailangan dito is magkaroon ka ng improvement, no? Try to improve yourself, o kaya if you want this relationship, no? Kung okay naman kayo, ayan, try to improve this relationship. Kung hindi naman kayo nagkahiwalay, try to improve this relationship to make it happy. Acceptance. Accept mo siya, i-accept ka niya. Understanding each other and balancing, syempre, balancing yung relationship, give and take relationship, no? Ang sinasabi dito. Universe, anong energy ni Libra? January 2025. Ay, kailangan ganun. Bakit po? Ito ang energy niya. Ay. Pangot mo na energy na to. Sabi ganun. Bakit po ito ang sinabi niyang energy ni January? Oh, dami mong 4 ah. Tama, 4. Tatlong 4. Okay, energy mo is, ang nakita ko dito is malaking pagbabago sa'yo. May mga pagbabago,
energy mo by the January is makakaramdam ka ng ano, andito ka sa sitwasyon mo na hahanapin mo yung ikaw. Hanapin mo yung ikaw. Hindi, hanapin mo yung fulfillment mo, no? Hanapin mo yung ikasisiya mo, yung joy mo, yung kulang na sinasabi ko sa'yo. Di ba sabi ko, there's something, parang may kulang sa'yo. Yun, paghahanap ng kakulangan. Yun, ano yun ang energy mo, no? Handin yung sitwasyon na siguro mas more ka mag-focus sa sarili mo, no? Or you need, ano, focus sa sarili mo. Andun na yung siguro, energy mo is, kung may mga kakulangan ka when it comes to money, baka this time is mag-save ka na ng money, ganyan. Sa iba naman sa inyo is pag-iisip, no? Ganyan. May mga iisipin kayo, may mga may mga sitwasyon na makakaramdam ka daw ng pagka-boring, magkakaramdam ka ng mga dissatisfaction sa mga mangyayari sa iyo pero January, ganyan. Kumaga marami pa ring tatakbo na katanungan sa isip mo. Siguruhan din yung paghahanap ng ng kasagutan sana sa isip mo, no? Sa nakita ko. Di ba sabi ko sa'yo, parang may hahanapin ka na kulang sa'yo. Yan, para maghahanap ka ng mga kasagutan na, na, na gusto mong hanapin. Yan, may hahanapin ka. May mga sitwasyon na maaring maghintay ka rin ng mga sign, di ba? Kung ba sa relasyon, kung makipag-usap siya, it means kami ulit, ganyan. Yan, may mga hihintayin kang sign. You need to trust to a sign na. And also to your intuition. Tsaka this time daw, is gamitin mo yung head mo when making a decision dito. No? Yun ang energy mo this January. No? Paghahanap ng slowly but surely. Yan. No? Sinasabi, para may pupukusan ka na isang bagay na gusto mong magkaroon ng improvement or gusto mong magkaroon ng isang yung may gusto kang ma-achieve actually. Siguro may mga ipa-progress ka. Siguro by the January mas iba sa inyo is magiging practical na, ganyan. Yung iba hindi lahat nakikita ko eh. Siguro natin. So, yung iba rin baka yun nga, yung paghahanap ng isang sitwasyon na kakulangan, na parang na may kulang. Hahanapin mo daw yun sa sarili mo. Siguro yung iba dito, you're focusing to your goal. Arigato namaste. God bless.